Ang unang gumising sa kamalayan ni Celeste ay hindi tunog, kung hindi liwanag. Isang manipis na sinag ng umaga ang sumisingit sa pagitan ng mabibigat na kortinang kulay ginto, tumatama sa kanyang mga mata at pilit siyang ginigising mula sa isang malalim na pagkakahimbing. Napapikit siya, at sa pagpikit na iyon, isang malamig na takot ang biglang gumapang sa kanyang dibdib. Ito ang event hook. Ang tanong ay hindi sino siya, kundi nasaan siya. Hindi niya kilala ang kisaming puti na may masalimuot na disenyo sa gitna. Hindi niya amoy ang sarili niyang kama na may bahid ng lavender fabric conditioner. Ang hangin ay amoy mamahaling pabango at isang bagay na hindi niya mawari, isang bagay na panlalaki, malinis at nakakaakit. At higit sa lahat, hindi niya unan ang matigas, ngunit mainit na bagay na nakadantay sa kanyang ulo. Dahan-dahan niyang iminulat ang kanyang mga mata. Isang braso. Isang matipunong braso ang nakapulupot sa kanyang baywang, ang balat nito ay kayumanggi at makinis. Ang bigat nito ay parehong nagbibigay ng kapanatagan at panganib. Dahan-dahan, sa paraang halos hindi siya humihinga, umikot ang kanyang ulo. Isang mukha ng lalaking mahimbing na natutulog ang bumungad sa kanya. Makakapal ang kilay, mahahaba ang pilik mata na animoy sayang na mapunta sa isang lalaki. May bahagyang guhit ng pagkakunot noo sa pagitan ng kanyang mga kilay, kahit sa pagtulog. Ang kanyang mga labi ay bahagyang nakaawang, at mula roon ay lumalabas ang isang marahan at ritmikong paghinga. Napakakisig niya, sa paraang nakakatulala at nakakatakot. At hindi niya ito kilala. Isang ngiti ang sumilay sa labi ni Celeste, isang ngiting para lamang sa sarili niya. Ito ang emotional hook. Sa kabila ng takot, mayroong isang damdamin ng tagumpay. Nagawa ko. Ang mga salitang iyon ay umalinggaw sa kanyang isipan. Ako ang nagpasya. Ako ang pumili. Sa unang pagkakataon, ako. Ang gabi ay bumalik sa kanya sa pira-pirasong alaala. Ang malakas na tugtog sa bar ng Paraiso del Sol. Ang ilaw na kumikislap. Ang pakiramdam ng kalungkutan at desperasyon habang iniisip ang mga salita ng kanyang dating nobyo, wala kang alam sa pagnanasa, Celeste. Masyado kang simple. Masyado kang birhen. Ang mga salitang iyon ang nagtulak sa kanya. Ang pagnanais na patunayan, hindi sa dating nobyo, kundi sa kanyang sarili, na siya ang maihawak ng kanyang katawan. Na kaya niyang maging mapusok. Na kaya niyang magdesisyon. Nakita niya ang lalaking ito sa bar. Mag-isa, umiinom ng alak, ang mga matay malalim at tila may pasa na problema. Mayroon itong aura ng kapangyarihan at kalungkutan na humatak sa kanya. Siya ang lumapit. Siya ang nagsimula ng usapan. At nang magtanong ito kung ano ang ginagawa ng isang tulad niya sa lugar na iyon, isang katapangan na hindi niya alam na taglay niya ang lumabas. Gusto kong danasin ang isang gabi na walang pangalan at walang pangako, sabi niya, ang boses ay nanginginig ngunit desidido. Ang lalaki ay natigilan, tinitigan siya, at pagkatapos ay isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi nito. Isang gabi lang, tanong nito. Tumango siya. At iyon na nga. Dinala siya nito sa silid na ito, isang presidential suite, base sa laki at karangyaan. Walang sapilitan. Puno ng pagnanasa, ngunit may kasamang pag-iingat at respeto na hindi niya inaasahan. At sa gabing iyon, sa mga bisig ng isang estranghero, isinuko niya ang isang bagay na matagal niyang iningatan, hindi dahil sa pag-ibig, kundi dahil sa pagbawi ng sarili. Ngayon, sa liwanag ng umaga, tapos na ang kasunduan. Kailangan na niyang umalis. Maingat na parang isang magnanakaw sa gabi, inalis niya ang braso ng lalaki sa kanyang baywang. Napakabigat. Bawat galaw niya ay kalkulado. Huminto siya sandali nang gumalaw ang lalaki at umungol sa pagtulog, ngunit hindi ito nagising. Napabuntong hininga siya sa ginhawa. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. Ang kumot na seda ay dumula sa kanyang hubad na katawan. Mabilis niyang pinulot ang kanyang damit na nakakalat sa sahig. Isang simpleng bestida na ngayon ay mukhang basura sa gitna ng karangyaan ng silid. Pumasok siya sa banyong mas malaki pa sa kanyang buong kwarto sa Maynila. Ang sahig ay gawa sa marmol at mayroong isang malaking jacuzzi sa isang sulok. Hindi niya ito pinansin. Nagmamadali siyang nagbihis, hindi na nag-abalang magsuklay. Paglabas niya ng banyo, muli niyang sinulyapan ang lalaki sa kama. Mahimbing pa rin itong natutulog. Sa isang tabi, sa ibabaw ng isang mamahaling mesa,
nakita niya ang wallet nito at isang cellphone. Isang tukso ang pumasok sa isip niya, alamin ang pangalan nito. Ngunit mabilis niya itong iwinaksi. Iyon ang kasunduan. Walang pangalan. Ngunit kailangan niyang mag-iwan ng isang bagay. Isang tanda na hindi siya basta na lang naglaho na parang multo. Nakakita siya ng isang maliit na notepad na may logo ng resort at isang pluma. Kumuha siya ng isang piraso at nagsulat ng numero, isang peking numero. Inilagay niya ito sa tabi ng kama. Isang huling paghamon. Isang huling pagkumpirma ng kanyang kontrol. Tinalikuran na niya ang lahat at dahan-dahang binuksan ang pinto. Ang marahan na pag-click ng seradura ay parang isang putok ng baril sa katahimikan. Ngunit walang gumalaw sa loob. Isinara niya ito ng maingat at halos takbuhin ang pasilyo patungo sa elevator. Ang pagsakay sa bus pauwi mula El Nido patungong Puerto Princesa ay isang malaking pagbabago mula sa karangyaan ng nagdaang gabi. Ang malambot na kama ay napalitan ng matigas na upuan. Ang amoy ng mamahaling pabango ay napalitan ng pinaghalong amoy ng alikabok at pawis. Dito, sa gitna ng mga ordinaryong tao, si Celeste ay bumalik sa kanyang sarili. Isang simpleng babae na nagtatrabaho sa isang coffee shop na may mga pangarap na kasing simple ng kanyang buhay. Sumandal siya sa bintana at pinanood ang mga puno ng niyog na mabilis na dumadaan. Muling bumalik sa isip niya ang mga nangyari. Ang init ng mga halik ng estranghero, ang higpit ng yakap nito. Hindi niya ito pinagsisihan. Sa katunayan, may kakaibang kapayapaan sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay nalinis niya ang isang luma at maruming bahagi ng kanyang pagkatao. Pakiramdam niya ay malaya na siya sa anino ni Marco, ang kanyang ex. Ngunit habang tumatagal, isang maliit na tinig ng pagdududa ang nagsimulang umusbong. Paano kung may kahulugan iyon para sa lalaki? Paano kung hanapin siya nito? Impossible. Hindi nito alam ang pangalan niya. Celeste. Iyon lang ang sinabi niya. At isang peking numero. Ligtas siya. Biglang nagring ang kanyang cellphone. Isang pamilyar na tunog na pumutol sa kanyang pag-iisip. Nakita niya ang pangalan sa screen, Sofia Bes. Ang kanyang matalik na kaibigan. Bes, napatawag ka, sagot niya, sinubukang gawing normal ang kanyang boses. Isang malakas na paghikbi ang narinig niya mula sa kabilang linya. Sel, si Miguel, niloko niya ako. Agad na napalitan ng pag-aalala ang lahat ng iniisip niya. Napaupo siya ng tuwid, ang kamay ay humigpit sa pagkakahawak sa cellphone. Anong nangyari? Bes, huminahon ka. Nasaan ka? Tanong ni Celeste, ang boses ay puno ng kaba. Nasa bahay lang ako, sagot ni Sofia sa pagitan ng mga paghikbi. Sinabi niya mahal niya ako, Sel. Pinaniwala niya ako sa lahat sa mga plano namin. Tapos malalaman ko na lang na may iba siya. May pamilya na pala siya. Parang piniga ang puso ni Celeste para sa kaibigan. Alam niya kung gaano kamahal ni Sofia si Miguel. Ilang buwan na rin itong ikinukwento sa kanya, isang makisig at matalinong negosyante na nakilala nito sa isang business event. Paano mo nalaman, Bes? May tumawag sa akin. Isang babae. Asawa raw niya, humagulgol si Sofia. Ipinagkailan niya noong una, pero sa huli, umamin din ang kapal ng mukha niya. Ang kapal ng mukha ni Miguel Montesillo. Ang pangalang iyon ay tumatak sa isip ni Celeste. Montesillo. Parang pamilyar. Isang pangalan na madalas mabanggit sa mga balita tungkol sa negosyo at yaman. Isang pangalan na katumbas ng kapangyarihan. At ang kapangyarihan ay madalas katumbas ng gulo. Montesillo, ulit ni Celeste, isang malamig na pakiramdam ang nagsimulang gumapang sa kanyang likod. Hindi ba sila yung mga may-ari ng malalaking resort? Sigaw ni Sofia sa galit. Sila ang may-ari ng halos kalahati ng Palawan. Sila ang may-ari ng Paraiso del Sol. Paraiso del Sol. Ang dalawang salitang iyon ay tumama kay Celeste na parang malakas na sampal. Biglang nanikip ang kanyang dibdib. Ang hangin sa loob ng bus ay tila naubos. Hindi. Impossible. Nagkataon lang. Bes, huminahon ka, sabi ni Celeste, kahit siya mismo ay hindi na mapakali. Uwi na ako. Papunta na ako. Magkikita tayo, okay? Huwag kang gagawa ng kahit anong ikapapahamak mo.
Wala na, Sel. Wasak na ako, sabi ni Sofia, ang boses ay basag na. Ang sabi niya, ako lang. Ang sabi niya, espesyal ako. Sinungaling siya. Katulad din siguro siya ng kapatid niya. Yung mas bata. Yun daw ang sakit ng ulo ng pamilya. Huminto ang bus sa isang terminal para magsakay at magbaba ng pasahero. Isang naglalako ng dyaryo at magasin ang umakyat. Para maiba ang iniisip at para na rin may maibaling na atensyon, bumili si Celeste ng isang business magazine na nakita niya. Sa pabalat, naroon ang isang larawan ng isang matandang babae na may matapang na mukha, na may pamagat na, ang matriarka ng imperyo, Doña Esmeralda Montesillo at ang kanyang mga tagapagmana. Binuklat niya ito habang nakikinig pa rin sa kaibigan. Kapatid, tanong ni Celeste, ang mga daliri ay nanginginig habang nililipat ang mga pahina. Yung kapatid niyang siyang namamahala daw sa mga resort nila, patuloy ni Sofia. Si Miguel ang nasa opisina, ang utak ng kumpanya. Pero yung isa siya yung mukha ng Paraiso del Sol. Siya yung playboy, yung laging laman ng mga chismis. Yun ang sinabi sa akin ni Miguel noon na huwag ko raw siyang itulad sa kapatid niya. Huminto ang mga daliri ni Celeste sa isang pahina. Isang full-page feature. Langs Elvith Principe ng Montesillo. Dalawang lalaki ang nasa litrato, nakatayo sa tabi ng isang infinity pool na natatanaw ang karagatan. Ang isa ay mas matanda, seryoso ang mukha, nakasuot ng business suit. Ang pangalan sa ilalim, Miguel Montesillo, C. At ang isa ay ang lalaking katabi niya sa kama kaninang umaga. Ang puso ni Celeste ay huminto sa pagtibok. Ang parehong makakapal na kilay, ang parehong mga labing may pahiwatig ng ngiti, ang parehong mga matang malalim na tila may itinatagong kalungkutan. Nakasuot ito ng isang puting polo shirt na nakabukas ang dalawang butones sa itaas, at ang paraan ng pagkakatayo nito ay nagpapakita ng kumpiyansa at kapangyarihan. Ang pangalan sa ilalim ng kanyang litrato ay tila lumundag mula sa pahina at sinampal siya. Alaric Rick Montesillo, President, Montesillo Leisure Corp. Sa kabilang linya, narinig niya ang basag na boses ni Sofia na nagpatuloy na tila isang hatol na iginawad sa kanya mula sa malayo. Sel, ang kapatid ni Miguel, ang pangalan niya ay Alaric Montesillo. Nabitawan ni Celeste ang magasin. Bumagsak ito sa sahig ng bus, ang mukha ni Alaric Montesillo ay nakatingala sa kanya, tila ng aasar. Ang mundo sa paligid niya ay umikot. Ang ingay ng bus, ang sigaw ng mga nagtitinda, ang boses ni Sofia sa telepono, lahat ay naglaho at napalitan ng isang nakabibinging katahimikan. Ang lalaking pinili niya para bawiin ang kanyang kapangyarihan. Ang estrangherong nag-iwan ng marka, hindi lang sa kanyang balat, kundi pati na rin sa kanyang alaala. Ang una at kaisa-isang lalaki sa kanyang buhay ay isang Montesillo. Kapatid ng lalaking dumurog sa puso ng kanyang matalik na kaibigan. Isang malamig na takot, mas matindi kaysa sa naramdaman niya kaninang umaga, ang bumalot sa kanyang buong pagkatao. Hindi ito tagumpay. Hindi ito kalayaan. Ito ay isang bangungot na ngayon palang nagsisimula. Nagising si Alaric sa isang pamilyar na pakiramdam, ang pag-iisa. Ang sinag ng araw na tumatago sa mamahaling kurtina ng kanyang presidential suite sa Paraiso del Sol ay hindi nagdala ng init, kundi ng isang malamig na katotohanan. Wala na siya. Iminulat niya ang kanyang mga mata at bumungad sa kanya ang bakanting espasyo sa kama. Ang amoy ng kanyang pabango ay naroon pa rin, ngunit may humalong ibang samyo, isang bagay na matamis at malinis, tulad ng bulaklak ng sampagita pagkatapos ng ulan. Ang samyo ng babaeng iyon. Celeste. Napabangon siya, hinayaan ang kumot na seda na bumagsak sa kanyang kandungan. Sinuyod ng kanyang mga mata ang buong silid. Malinis. Masyadong malinis. Tanging ang lukot na bestida sa isang sulok ng sahig ang palatandaan na hindi niya iyon pinanaginipan. Ngunit kahit iyon ay wala na. Ang tanging naiwan ay ang pakiramdam ng kanyang balat sa ilalim ng mga daliri ni Alaric at ang alaala ng kanyang mga matang puno ng tapang at pagnanasa. Isang ngisi ng pagkadismaya at pagkaintriga ang sumilay sa kanyang mga labi. Sa dinami-rami ng mga babaeng dumaan sa kanyang buhay, mga sosyalite, modelo, artista, lahat sila ay nag-iiwan ng marka, gustong magpaiwan, gustong bumalik. Ngunit ang babaeng ito, tumakas na parang isang magnanakaw.
Kinuha niya ang kanyang telepono sa bedside table. Walang mensahe. Walang tawag. Ngunit sa tabi nito, may isang maliit na piraso ng papel mula sa notepad ng hotel. Kinuha niya ito. Nakasulat dito ang isang numero ng telepono sa isang sulat kamay na bahagyang nanginginig ngunit pino. Celeste. Automatiko niyang nadial ang numero. Pagkatapos ng ilang ring, isang boses ang sumagot. Isang boses ng matandang lalaki. Hello. Joe's Pizza, how may I help you? Napakunot ang noo ni Alaric. I'm sorry, I must have the wrong number. No problem, sir. Ibinaba niya ang tawag, isang tawa ang kumawala sa kanya. Isang peking numero. Isang pizza parlor. Ang babaeng ito ay puno ng sorpresa. Sa halip na mainis, mas lalo siyang ginanahang hanapin ito. Para sa kanya, ito ay naging isang laro, isang hamon. At si Alaric Montesillo ay hinding-hindi tumatanggi sa isang hamon. Tumayo siya at dumiretso sa bintanang salamin na mula sahig hanggang kisam. Mula roon, tanaw niya ang asul na karagatan ng El Nido, isang paraisong pag-aari ng kanyang pamilya. Isang paraisong kadalasan ay nagpapaalala sa kanya ng kanyang personal na impyerno. Biglang pumasok sa kanyang isipan ang isang alaala, ang tawa ni Isabel habang tumatakbo sila sa dalampasigan. Ang paraan ng paghampas ng hangin sa kanyang buhok. Ang kislap sa kanyang mga mata. Si Isabelle, ang kanyang una at tanging pag-ibig. Napapikit si Alaric, ang sakit ay sariwa pa rin na parang kahapon lang nangyari. Ang gabi ng aksidente. Ang ulan. Ang madulas na kalsada. Ang sigaw niya na puno ng takot. Ang huling pintig ng puso nito sa kanyang mga palad. Kasalanan ko. Ang mga salitang iyon ay nakatatak sa kanyang kaluluwa. Mula noon, ipinangako niya sa sarili na hindi na siya muling magmamahal. Hindi na siya muling magpapapasok ng sinuman sa kanyang puso. Ang mga babaeng dumarating sa kanyang buhay ay mga pampalipas oras lamang. Mga anino na hindi niya hinahayaang magkaroon ng mukha. Ngunit si Celeste may kakaiba sa kanya. Ang tapang nito. Ang paraan ng pagtingin nito sa kanya na para bang nakikita nito ang bitak sa kanyang perpektong imahe. At sa isang gabi, pinaramdam nito sa kanya ang isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman, hindi pag-ibig, kundi buhay. Ang pagtunog ng kanyang telepono ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Ang pangalan ng kanyang assistant, si David, ang lumitaw sa screen. Sir, your meeting with the board is in an hour. Your chopper is ready, sabi ni David mula sa kabilang linya. Cancel it, utos ni Alaric. Oh. Sir, this is about the new resort expansion in Siargao. Your mother specifically. As don't care what my mother wants, putol ni Alaric, ang boses ay malamig at may otoridad. Reschedule everything. I have something more important to do. Ano po yun, sir? Tumingin si Alaric sa piraso ng papel na may peking numero. David, I need you to find someone for me. Sino po, sir? Her name is Celeste. That's all I know, sabi ni Alaric. Wala siyang apelyido. Wala akong litrato. Pero kagabi, nasa bar siya ng Paraiso del Sol. Hanapin mo ang lahat ng footage. Suriin mo ang lahat ng guest list. I-cross-reference mo sa lahat ng flight at bus manifest palabas ng El Nido. I want her found. Now. Masusunod po, sir. Buong araw, sinubukan ni Alaric na ibaling ang kanyang atensyon sa trabaho, ngunit ang imahe ni Celeste ay pilit na sumisingit. Sa gitna ng mga spreadsheet at financial report, ang kanyang mga mata ang nakikita niya. Sa katahimikan ng kanyang opisina sa Maynila, ang kanyang tawa ang naririnig niya. Isang kabaliwan. Bandang hapon, habang pauwi, napadpad ang kanyang sasakyan sa isang lugar sa Quezon City na hindi niya madalas puntahan. Natigil sila sa traffic. Nainip, lumingalinga siya sa paligid. Mga ordinaryong gusali, mga karinderya, mga tindahan. Isang buhay na malayo sa kanyang mundo. At doon, sa isang maliit na coffee shop na may pangalang Kikapihan ni Lita, tumigil ang kanyang mundo. Sa likod ng salamin, nakita niya ito. Si Celeste. Nakasuot ito ng isang simpleng uniforme, isang brown na apron sa ibabaw ng isang puting t-shirt. Ang buhok niya ay nakapusod ng simple.
Seryoso siyang nagtitimpla ng kape, ang konsentrasyon ay bakas sa kanyang mukha. Walang bakas ng karangyaan. Walang bakas ng pagnanasa. Isang ordinaryong babae na nagtatrabaho. Pero para kay Alaric, siya ang pinakamagandang tanawin sa buong syudad. Stop the car, utos niya sa kanyang driver. Bumaba siya ng sasakyan, hindi inalintana ang alikabok at ingay ng kalsada. Ang kanyang mamahaling sapatos na gawa sa Italianong katad ay tumapak sa maruming semento. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa babaeng nasa loob ng coffee shop. Naglakad siya papunta sa pinto, ang bawat hakbang ay may bigat ng determinasyon. Para siyang isang leon na natunton na sa wakas ang mailap nitong biktima. Ngunit sa ilalim ng pakiramdam na iyon, mayroong isang bagay pa, isang kaba na hindi niya madalas maramdaman. Itinulak niya ang salaming pinto. Isang maliit na kampana ang tumunog sa itaas, nagpapahiwatig ng pagdating ng isang customer. Ang amoy ng bagong timplang kape at tinapay ay sumalubong sa kanya. Ang lugar ay maliit ngunit malinis, may ilang mesang kahoy na puno ng mga estudyante at empleyado. Ang lahat ng atensyon ay panandali ang napunta sa kanya, isang lalaking nakasuot ng $1,000 na suit na halatang hindi nababagay sa lugar. Ngunit hindi niya sila pinansin. Ang kanyang mga mata ay nakahanap agad ng isang pares ng mga mata na nanlaki sa gulat at hindi makapaniwala. Si Celeste ay nakatayo sa likod ng counter, ang hawak nitong baso ay nanigas sa ere. Ang kulay ay unti-unting nawala sa kanyang mukha, napalitan ng pamumutla. Nakita niya ang paggalaw ng kanyang lalamunan habang ito'y napalunok. Naglakad si Alaric palapit sa counter, ang kanyang mga hakbang ay marahan at sinadya. Bawat isa ay nagpaparamdam ng kanyang presensya. Huminto siya sa mismong tapat nito, isang maliit na ngiti ang naglalaro sa kanyang mga labi. Joe's Pizza, I presume, mahinang sabi niya, sapat lang para marinig nilang dalawa. Ang boses niya ay may bahid ng panunukso. Hindi sumagot si Celeste. Tila nawalan ito ng kakayahang magsalita. Ang gulat sa mga mata nito ay mabilis na napalitan ng ibang emosyon, pag-iingat, pagkabahala, at isang bagay na hindi inaasahan ni Alaric, galit. Isang malamig at matalim na galit. Anong ginagawa mo dito? Sa wakas ay sabi ni Celeste, ang boses ay pabulong ngunit matigas na parang bato. Naghahanap ng masarap na kape, sagot ni Alaric, ipinatong ang kanyang mga kamay sa counter at bahagyang sumandal. At mukhang nakahanap na ako ng tamang lugar. Ang mga mata ni Celeste ay nag-aapoy. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Ang pagtanggi nito, imbes na makasakit, ay mas lalong nagpaalab sa kanyang interes. Bakit? Dahil ba sa peking numero? Huwag kang mag-alala, hindi ako mahilig sa pizza. Umalis ka na sabi, ulit ni Celeste, ang boses ay medyo tumaas na. Nagsimula nang lumingon ang ilang customer sa kanilang direksyon. Hindi ako aalis hanggat hindi tayo nag-uusap, mariing sabi ni Alaric, ang ngiti sa kanyang labi ay nawala na, napalitan ng seryosong ekspresyon. Celeste, I just want to talk. Wala tayong dapat pag-usapan, sigaw ni Celeste. Sa sobrang tindi ng kanyang emosyon, hindi niya namalayan ang kanyang kamay. Ang hawak niyang pitsel na puno ng bagong timplang mainit na kape ay tumagilid. Ang itim at kumukulong likido ay bumuhos mula sa pitsel, dumaloy sa counter, at tumapon ng diretso sa dibdib at braso ng mamahaling suit ni Alaric. Isang kolektibong paghinga ng gulat ang narinig mula sa mga customer. Naramdaman ni Alaric ang biglaang init na tumagos sa tela at dumampi sa kanyang balat. Napaurong siya, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa pagkabigla sa tindi ng reaksyon nito. Tumingin siya sa malaking mansa ng kape sa kanyang puting damit at kulay abong Amerikana. Wasak. Si Celeste naman ay natigilan, ang mga mata ay nakatutok sa nagawang pinsala. Ang galit sa kanyang mukha ay panandali ang napalitan ng takot at pagsisisi. Sir! Okay lang po kayo, isang matandang babae, marahil ang may-ari, ang nagmamadaling lumapit na may dalang basahan. Ngunit ang mga mata ni Alaric ay hindi naalis kay Celeste. Nakita niya ang takot sa mga mata nito, takot sa kanya, takot sa sitwasyon. At muli ang galit ay bumalik. Tumingin ito ng diretsyo sa kanyang mga mata, ang dibdib ay umaakyat baba sa mabilis na paghinga. Ang mga kamay nito ay nakakuyom sa gilid. Layuan mo ako, sigaw ni Celeste, ang boses ay nanginginig ngunit puno ng determinasyon. Isang sigaw na hindi lang para sa kanya, kundi para sa lahat ng nasa loob ng maliit na kapihan.
Isang sigaw na naglalagay ng isang malinaw at hindi matatawid na pader sa pagitan nilang dalawa. Ang sigaw ni Celeste ay nanatiling nakabitin sa hangi ng maliit na kapihan, isang matalim na tunog na pumutol sa ordinaryong hapon ng lahat. Ang mga mata ng bawat customer ay nasa kanila, mga nagtatakang tingin na puno ng tsismis at paghuhusga. Pakiramdam niya ay hubad siya sa kanilang harapan, ang kanyang gulat at galit ay nakalantad para sa lahat. Si Alaric Montesillo ay nakatayo pa rin doon, hindi gumagalaw, ang maitim na mansa ng kape ay tila isang sugat sa kanyang perpektong kasuotan. Ngunit hindi ang mamahaling suit ang tinitingnan ni Celeste, ang mga mata nito ang pinagmamasdan niya. Walang galit doon, walang pagkainis. Sa halip, mayroong isang bagay na mas komplikado, pagkadismaya, pagkalito, at isang uri ng determinasyon na nagpadala ng kaba sa kanyang dibdib. Pasensya na po, sir. Naku, pasensya na po. Si Aling Lita, ang may-ari ng kapihan, ay nagmamadaling lumapit na may dalang basahan at isang basong tubig. Naku, iha, ano bang nangyari, baling nito sa kanya, ang boses ay puno ng pag-aalala. Hindi makasagot si Celeste. Ang kanyang lalamunan ay tila may nakabara. Hindi pinansin ni Alaric si Aling Lita. Ang mga mata nito ay nanatiling nakatutok sa kanya. Hindi ito tapos, Celeste, mahinang sabi nito, isang pangako na para lamang sa kanya. At sa mga salitang iyon, tumalikod ito at naglakad palabas ng pinto. Iniwan ang lahat na nakatingin sa kanya. Nang sandaling magsara ang pinto, tila noon lang nakahinga si Celeste. Nang hihina siyang napasandal sa counter, ang mga binti niya ay nanginginig. Celeste, anak, ano iyon? Tanong ni Aling Lita, hinahaplos ang kanyang likod. Sino iyon? Grabe, parang artista sa kisig, pero bakit mo naman sinigawan? Wala po iyon, Aling Lita. Pasensya na po sa gulo, sabi niya, hindi makatingin ng diretsyo. Ayaw niyang magpaliwanag. Paano niya ipapaliwanag ang isang bagay na kahit siya ay hindi lubos na maintindihan? Ang buong hapon ay naging isang pahirap. Ang mga bulungan ng kanyang mga katrabaho, ang mga pasulyap-sulyap na tingin. Alam niyang siya ang magiging paksa ng kanilang usapan sa mga susunod na araw. Ang tanging hiling niya ay matapos na ang kanyang shift at makauwi sa katahimikan ng kanyang maliit na apartment. Pagdating niya sa bahay, agad niyang isinara ang pinto. Isinandal ang likod dito at napapikit. Ang imahe ni Alaric Montesillo, ang kanyang seryosong mukha, ang kanyang nagbabantang pangako, ay malinaw pa rin sa kanyang isipan. Bakit hindi siya nito tinitigilan? Ano ang kailangan nito sa isang tulad niya? Biglang nagring ang kanyang telepono. Si Sofia. Agad niyang sinagot, ang sariling gulo ay pansamantalang isinantabi. Bes, sabi niya, ang boses ay malambing. Kamusta ka? Isang mahinang paghikbi ang kanyang narinig. Sel, nag-usap kami ulit ni Miguel. Anong sabi niya? Tanong ni Celeste, ang kamao ay tahimik na kumuyom. Inamin niya lahat, sabi ni Sofia, ang boses ay basag. Pero may mas malala pa, Sel, may mas malala pa. Huminga ito ng malalim, isang nanginginig na paghinga. Sel, buntis ako. Ang mga salitang iyon ay parang isang bombang sumabog sa tainga ni Celeste. Natigilan siya. Ang lahat ng hangin ay tila nawala sa kanyang mga baga. Ano? Sigurado ka ba, Bes? 2 buwan na. Kakakuha ko lang ng resulta kanina, humagulgol si Sofia. Kaya pala ako tinatawagan ng asawa niya. Nalaman yata. Sel, anong gagawin ko? Sinabi ko kay Miguel. Alam mo kung anong sinabi niya? Sinabi niya na bigyan ko raw siya ng panahon para ayusin ang lahat. Pero ang totoo, gusto niyang ipalaglag ko to. Hayop siya, Sel. Hayop siya. Isang nag-aapoy na galit ang umakyat mula sa sikmura ni Celeste, papunta sa kanyang dibdib. Ang galit para sa sarili niya ay nawala, napalitan ng isang mabangis at maprotektang galit para sa kanyang kaibigan. Ang mga Montesillo. Ang pangalang iyon ay lason. Si Miguel sa kanyang kalupitan. At si Alaric sa kanyang pagpupumilit. Pareho silang mapanira. Makinig ka, Sofia, sabi ni Celeste, ang boses ay matatag sa kabila ng nagngangalit na damdamin. Huwag na huwag mong gagawin yan. Anak mo yan. Hindi ka nag-iisa, naiintindihan mo. Nandito ako. Sabay nating haharapin to.
Buong gabi silang nag-usap, pinapakalma ni Celeste ang kaibigan hanggang sa ito'y makatulog. Pagkatapos ng tawag, napaupo si Celeste sa gilid ng kanyang kama, tulala. Ang isip niya ay ligalig. Paano sila mabubuhay? Paano nila palalakihin ang isang bata? Ang sahod niya sa kapihan ay sapat lang para sa kanila ni Sofia. Kailangan niya ng mas malaking pera. Kailangan nilang lumaban. Kinabukasan, habang naghahanda siya para pumasok sa trabaho, may kumatok sa kanyang pinto. Nagtataka siyang binuksan ito. Ang landlady niya, si Aling Nena, ang bumungad sa kanya, may malapad na ngiti sa labi. Celeste, iha. Magandang balita, masayang sabi nito. Ko. Ano po yon, Aling Nena? Bayad na ang upa mo. Hindi lang para sa buwang ito, kundi para sa buong taon. Iwinagayway ni Aling Nena ang isang resibo. May isang lalaking pumunta dito kaninang umaga. Napakakisig. Ayaw magpakilala, pero iniwan niya ang bayad. Sabi niya, huwag ka na raw alalahanin ang renta mo. Ang ngiti ay nawala sa mukha ni Celeste. Isang pamilyar na malamig na pakiramdam ang muling gumapang sa kanyang dibdib. Alam na niya. May isang tao lang nagagawa nito. Sino po siya? Tanong niya, kahit alam na ang sagot. Hindi ko alam, iha. Basta sabi niya, isang anonymous benefactor daw. Ang swerte mo naman. Isinara ni Celeste ang pinto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa galit. Tiningnan niya ang kanyang maliit na apartment, ang mga lumang kasangkapan, ang mga nagkupas na pader. Ang lugar na ito, gaano man kasimple, ay sa kanya. Pinaghirapan niya. At ngayon, binili ito ng isang Montesillo. Hindi ito tulong. Isa itong insulto. Isang pagpapakita ng kapangyarihan. Isang paraan para sabihin sa kanya na kaya siyang bilhin, na ang pera nito ay kayang lutasin ang lahat ng kanyang problema. Isang paraan para ipasok ang sarili nito sa buhay niya, kahit ayaw niya. Ang galit niya ay umabot sa sukdulan. Binuksan niya ang kanyang lumang laptop. Hindi na siya mananatiling ignorante. Kailangan niyang malaman kung sino ang mga taong ito. Kung sino ang mga kinakalaban niya. Nag-type siya sa search bar, Montesillo Family. Libu-libong resulta ang lumabas. Mga artikulo tungkol sa kanilang mga negosyo, mga charity ball, mga eskandalo. Nakita niya ang litrato ni Doña Esmeralda, ang matriarch. Nakita niya si Miguel, ang demonyong si. At nakita niya si Alaric, sa mga yate, sa mga party, kasama ang iba't ibang magagandang babae. Isang playboy. Isang bilyonaryo. Isang lalaking walang alam sa hirap ng buhay. Naalala niya ang sinabi ni Sofia na may kaugnayan ang kanyang ama sa mga Montesillo. Pinalitan niya ang kanyang search query, Montesillo Corporation Old Employees. Walang lumabas na malinaw. Sinubukan niya ang pangalan ng kanyang ama, Lando Ramirez Montesillo Corporation. Isang lumang artikulo mula sa isang lokal na pahayagan, halos 20 taon na ang nakalipas, ang lumitaw. Empleyado, sinisante dahil panunuba. Binuksan niya ito. Nandoon ang pangalan ng kanyang ama. Si Rolando Tilando Ramirez, isang maintenance supervisor, ay diumano inahuling nagnanakaw ng malaking halaga ng mga materyales mula sa isang construction site ng Montesillo. Tinanggal sa trabaho at kinasuhan. Ngunit ang kaso ay biglang na-dismiss. Walang karagdagang detalye. Hindi ito kapanipaniwala. Ang kanyang ama ay ang pinakamabait at pinakamatapat na taong kilala niya. Hinding-hindi ito magnanakaw. Pinatay ito ng sakit sa puso ilang taon matapos ang insidenteng iyon, dala ang kahihiyan at bigat ng pagkawala ng trabaho at reputasyon. Isang kasinungalingan. Alam niyang kasinungalingan ito. At ang mga Montesillo ang nasa likod nito. Nang gabing iyon, hindi siya makatulog. Ang galit, ang pag-aalala para kay Sofia, at ang bagong tuklas na misteryo tungkol sa kanyang ama ay umiikot sa kanyang isipan. Kailangan niya ng sariwang hangin. Lumabas siya ng kanyang apartment, naglalakad papunta sa maliit na sari-sari store sa kanto. At doon, sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste, nakatayo siya. Si Alaric Montesillo. Hindi na siya nakasuot ng suit. Isang simpleng itim na t-shirt at maong lang. Nakasandal siya sa kanyang mamahaling sasakyan, ang mga braso ay nakakrus sa dibdib.
Ngunit ang kanyang mukha ay seryoso, ang mga mata niya ay matalim at nakatutok sa kanya. Tila kanina pa ito nag-aabang. Natigilan si Celeste. Ang puso niya ay nagsimulang tumibok ng mabilis. Gusto niyang tumalikod at tumakbo pabalik sa kanyang apartment, ngunit ang kanyang mga paa ay tila napako sa kinatatayuan. Humiwalay ito sa pagkakasandal at humakbang palapit sa kanya, hinarangan ang kanyang daan. Ang ekspresyon nito ay hindi na mapaglaro o mayabang. Ito ay puno ng isang mabigat na intensidad. Hindi ako aalis hanggat hindi mo ako kinakausap, Celeste, sabi nito, ang boses ay mababa at seryoso, walang bakas ng panunukso. Humakbang pa ito ng isa. Pag-usapan natin si Miguel at ang magiging anak ninyo ni Sofia. Nakatayo si Alaric sa ilalim ng malamlam na ilaw ng poste. Ang katahimikan ng gabi ay binasag lamang ng mahinang ugong mula sa kanyang sasakyan. Ilang oras na siyang nag-aabang. Isang desisyon na ginawa niya dahil sa pagkadesperado. Pagkatapos ng insidente sa kapihan at ng balita tungkol sa binayarang upa, alam niyang hindi na niya maaaring daanin sa simpleng paglapit si Celeste. Kailangan niya ng isang alas. Isang bagay na pupuwersa ritong makinig. At nang lumabas ito mula sa eskinita, ang puso niya ay bahagyang kumabog, isang reaksyon na matagal na niyang hindi nararamdaman para sa isang babae. Kahit sa simpleng damit pambahay, mayroon itong dalang dignidad. Ngunit nakita niya ang bigat sa mga balikat nito, ang gulo sa mga mata nito. Ito ang babaeng tumakas sa kanyang kama. Ito rin ang babaeng buong tapang na nagbuhos ng kape sa kanya. At ito ang babaeng hindi niya maalis sa kanyang isipan. Nang makita siya nito, ang pagkabigla sa mukha nito ay mabilis na napalitan ng isang pamilyar na ekspresyon, isang pinaghalong galit at pag-iingat, na parang isang pusang kalye na handang manakmal anumang oras. Iyon ang Celeste na unti-unti na niyang nakikilala. Hinarangan niya ang daan nito at sinabi ang mga salitang alam niyang hihinto rito. Pag-usapan natin si Miguel at ang magiging anak ninyo ni Sofia. Nakita niya kung paano nanigas ang buong katawan nito. Ang mga mata nito, na kanina ay nag-aapoy sa galit, ay napuno ng pagkalito at takot. Paano mo? Paano mo nalaman, nanginginig nitong tanong? Hindi na mahalaga kung paano, seryosong sagot ni Alaric. Ang mahalaga, alam ko. At gusto kong tumulong. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Celeste. Tumulong? Katulad ng pagtulong mo sa pagbabayad ng renta ko. Hindi ko kailangan ng pera mo, Jim Montesillo. Hindi kami nabibili. Ang bawat salita ay may talim, ngunit tiniis ito ni Alaric. Karapatan nitong magalit. Hindi ko sinusubukang bilhin ka, Celeste. O ang kaibigan mo. Sinusubukan kong itama ang isang pagkakamali. Isang malaking pagkakamali ng kapatid ko. Talaga, hamon nito, isang kilay ang tumaas. Bakit? Dahil ba natatakot kang masira ang pangalan ng pamilya ninyo? Dahil ba takot kang sa isang iskandalo? Umiling si Alaric. Wala akong pakialam sa iskandalo. Pero may pakialam ako sa isang inosenteng bata na madadamay dito. At may pakialam ako sa iyo. Ang huling mga salita ay lumabas ng hindi niya pinag-isipan, ngunit iyon ang katotohanan. Natigilan si Celeste, tila hindi inaasahan ang pag-amin na iyon. Halika, sabi ni Alaric, itinuro ang kanyang sasakyan. Sumama ka sa akin. Mag-usap tayo sa isang lugar na mas pribado. Ipapakita ko sa iyo na seryoso ako. Nag-alinlangan ito, ang mga mata ay naglalakbay mula sa kanyang mukha, patungo sa madilim na bintana ng sasakyan. Nakita niya ang pagtatalo sa loob nito. Ang pagdududa laban sa isang maliit na kislap ng pag-asa. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang kawalang hanggan, marahan itong tumango. Sa loob ng sasakyan, walang nagsalita. Minaneho niya ito papunta sa isang tahimik na restaurant na pag-aari ng isang kaibigan, isang lugar na alam niyang hindi sila gagambalain. Sa isang pribadong silid, sa wakas ay nagsalita si Alaric. Kinuha niya ang kanyang telepono. Gusto kong marinig mo ito. Idinayal niya ang numero ni Miguel. Pagkatapos ng ilang ring, sumagot ito. Rick? Anong kailangan mo? Gabi na, iritadong sabi ni Miguel. Nalaman ko na, simpleng sabi ni Alaric, ang boses ay malamig at walang emosyon. Nalaman ng ano? Tungkol kay Sofia. Tungkol sa bata. Isang sandali ng katahimikan.
Saan mo narinig ang chismis na yan, pagkakaila ni Miguel? Huwag mo akong gawing tanga, Miguel, mariing sabi ni Alaric. Kinausap ko ang asawa mo. Si Clara mismo ang nagsabi sa akin. At alam ko rin ang sinabi mo kay Sofia. Panagutan mo to. Wala kang pakialam dito, Alaric. Buhay ko to, pasigaw na sagot ni Miguel. Huwag kang makialam sa mga bagay na hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko na may isang bata, Miguel. Dugo natin yan. At hindi ko hahayaan na talikuran mo ang responsibilidad mo na parang basura. Tumaas na rin ang boses ni Alaric. Nakita niya sa gilid ng kanyang mata ang reaksyon ni Celeste. Nakikinig ito ng mabuti, ang mga mata ay nakatutok sa telepono na para bang sinusuri nito ang bawat salita. Ayusin mo to, Miguel, pagbabanta ni Alaric. O ako mismo ang mag-aayos nito para sa iyo. At hindi mo magugustuhan ang paraan ko. Ibinaba niya ang tawag nang hindi na hinintay ang sagot ng kapatid. Isang mabigat na katahimikan ang bumalot sa silid. Tumingin siya kay Celeste. Ang galit sa mga mata nito ay bahagyang humupa, napalitan ng pagtataka. Ginawa ko yan para malaman mo na hindi ako kakampi sa kanya, mahinahong paliwanag ni Alaric. Kung ano man ang kasalanan niya, hindi ko iyon kasalanan. Pero responsibilidad kong tulungan kang itama iyon. Tinitigan siya ni Celeste, ang mga mata ay nagsusuri. Bakit? Tanong nito. Bakit mo ginagawa to? Bago pa man makasagot si Alaric, biglang bumukas ang pinto ng kanilang pribadong silid. Isang pamilyar na boses, matinis at puno ng pagkamayaman, ang pumuno sa hangin. Rick, darling. I knew it was you. Nakita ko ang sasakyan mo sa labas. Pumasok si Katrina Sandoval na parang pag-aari niya ang lugar. Nakasuot ito ng isang mamahaling pulang bestida na halos walang itinatago. Ang mga mata nito ay agad na napunta kay Celeste, tiningnan siya mula ulo hanggang paa na maihalong pagkamuhi at pangmamaliit. And who is this? Tanong ni Katrina, ang boses ay tumulo na parang lason. Don't tell me, darling. Isa na naman ba ito sa mga charity cases mo? Napatiimbagang si Alaric. Katrina, this is a private conversation. Ngunit hindi nagpatinag si Katrina. Lumapit ito sa mesa at tumingin kay Celeste. You! Ikaw yung nasa blog, di ba? The Little Gold Digger from Palawan. Nakita ni Alaric ang pamumula ng mukha ni Celeste, hindi sa hiya, kundi sa galit. Tatayo na sana ito para lumaban, ngunit inunahan siya ni Alaric. Sa isang iglap, tumayo si Alaric at walang sabi-sabing inakbayan si Celeste, hinila ito palapit sa kanya. Ang pag-akbay ay mahigpit, possessive, isang malinaw na mensahe. Naramdaman niya ang paninigas ng katawan ni Celeste sa biglaang pagdikit ng kanilang mga katawan, ngunit hindi niya ito binitawan. Tumingin siya ng diretsyo kay Katrina, ang mga mata niya ay malamig na parang yelo. She's with me, mariin niyang sabi, ang bawat salita ay may diin. Kaya kung mayroon kang sasabihing hindi maganda, sabihin mo sa akin. Pero siguraduhin mong handa ka sa magiging sagot ko. Natigilan si Katrina. Ang mapagmataas nitong ngiti ay naglaho, napalitan ng gulat at selos. Hindi ito sanay na ginaganito ni Alaric sa harap ng iba. Umalis ka na, Katrina, utos ni Alaric, ang boses ay hindi na nag-iiwan ng lugar para sa argumento. Masamang tinitigan ni Katrina si Celeste bago ito tumalikod at nagmamartsang lumabas ng silid. Nang makalabas si Katrina, binitawan ni Alaric si Celeste. Ngunit ang init ng katawan nito ay nanatili sa kanyang braso. Hinarap niya ito. Pasensya na. Hindi dapat nangyari yon. Ngunit hindi sumagot si Celeste. Nakatingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi niya mabasa. Tila mas lalo pa itong naguluhan. Minaneho niya ito pauwi sa katahimikan. Ang tensyon sa loob ng sasakyan ay halos nahihipo. Nang huminto sila sa tapat ng eskinita nito, bago pa ito bumaba, nagsalita si Alaric. Celeste, bigyan mo ako ng pagkakataon. Isang pagkakataon lang para patunayan na hindi ako katulad ng iniisip mo. Tinitigan siya nito ng matagal. Sa isang sandali, inakala ni Alaric na may sasabihin ito, na may magbabago. Ngunit sa huli, umiling lang ito, bumaba ng sasakyan, at naglakad palayo ng walang lingon likod. Pinanood niya itong maglaho sa dilim, isang pakiramdam ng pagkabigo ang gumuhit sa kanyang dibdib. Habang nagmamaneho siya paalis, biglang nag-vibrate ang telepono ni Celeste na naiwan nito sa upuan.
hindi niya sinasadyang makita ang mensahe sa screen. Mula sa isang unknown number. Ang laman ng mensahe ay dalawang pangungusap lang, ngunit sapat na iyon para kumulo ang dugo ni Alaric at mapahampas siya ng malakas sa manibela. Layuan mo ang mga Montesillo kung ayaw mong danasin ang impyerno. Simula pa lang ito. Ang katahimikan ng kanyang apartment ay hindi nagbigay ng kapanatagan kay Celeste. Ito ay isang uri ng katahimikan na mabigat at puno ng hindi sinasabing mga salita, tulad ng hangin bago ang isang malakas na bagyo. Ang mga pangyayari sa restaurant, ang tensyonadong pag-uusap nila ni Alaric, ang biglaang pagdating ni Katrina, ang mapang-angkin nitong pag-akbay sa kanya, ay umuulit sa kanyang isipan. Ang pinaka-nakakatakot ay ang pakiramdam na dulot ng pag-akbay na iyon. Sa isang saglit, sa gitna ng pag-atake ni Katrina, naramdaman niyang ligtas siya. At ang pakiramdam na iyon, para kay Celeste, ay ang pinakamatinding panganib sa lahat. Ang pag-asa ay isang bitag na natutunan na niyang iwasan. Pabalik-balik siya sa kanyang maliit na sala. Bakit niya naiwan ang kanyang telepono? Isang pagkakamali. Isang senyales na nawawala siya sa sarili, na ang presensya ng lalaking iyon ay kayang sirain ang pader na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso. Ilang minuto pa, may kumatok sa pinto. Isang delivery boy ang nag-abot ng kanyang cellphone. Pagkasara niya ng pinto, tiningnan niya agad ito. Doon, sa kanyang inbox, isang mensahe mula sa isang hindi rehistradong numero ang nag-aabang. Layuan mo ang mga Montesillo kung ayaw mong danasin ang impyerno. Simula pa lang ito. Nanlamig ang kanyang mga kamay. Bawat letra ay tila mailason. Ito na iyon. Ang babala. Ang unang patak ng ulan bago ang bagyo. Si Katrina. Walang duda. Ang impyerno ay may pangalan na pala. Kinabukasan, ang bagyo ay dumating. Sa trabaho, ang hangin ay nagbago. Ang dating palakaibigang ngitian ay napalitan ng mga pasulyap na tingin at bulungan. Pakiramdam niya ay may nakasulat sa kanyang noo na siya lang ang hindi nakakabasa. Celeste, tawag ni Jessa, isa sa mga katrabaho niya, habang nagtitimpla siya ng kape. Okay ka lang? May kumakalat kasi online. Ipinakita ni Jessa ang screen ng telepono nito. Isang sikat na gossip blog. Ang pamagat ay sumisigaw, bilyonaryong si Alaric Montesillo, biktima ng isang Cinderella scheme. Sa ilalim, isang serya ng mga litrato. Ang una ay ang malabong kuha sa kanila sa labas ng kapihan. Ang sumunod, at ito ang nagpabagsak sa kanyang sikmura, ay isang kuha mula sa kikis ng Paraiso del Sol. Siya, naglalakad palabas ng elevator noong umagang iyon, ang buhok ay magulo, ang mukha ay balisa. Mukha siyang tumatakas. Mukha siyang nagkasala. Ang artikulo ay isang obra maestra ng paninira. Isinulat ito sa paraang siya ang kontrabida. Isang kalkuladong manggagamit na gumamit ng kanyang iinosenteng itsura para bitagin ang isa sa pinakamayamang binata sa bansa. Ang key one night stand ay ipinalabas na isang planadong seduksyon. Ang eksena sa kapihan, isang desperadong paghingi ng atensyon. Ngunit ang mga komento ang pumatay sa kanya. Grabe, ang galing umarte. Mukhang anghel pero demonyo pala. Typical gold digger. Gagamitin ang pagiging mahirap para makakuha ng simpatsya. Nakakaawa si Alaric. Sana matauhan siya. Maraming babaeng mas karapat-dapat para sa kanya, tulad ni Avis Katrina Sandoval. Bawat komento ay isang bato na ibinabato sa kanya. Ang isang gabing iyon, ang kanyang pribadong akto ng pagbawi ng sarili, ay ginawang isang pampublikong sirko. Ang kanyang katawan, ang kanyang desisyon, ay hinuhusgahan ng libu-libong estranghero. Celeste, hindi totoo yan, di ba? Tanong ni Jessa, ang boses ay puno ng awa. Hindi siya sumagot. Tumakbo siya papunta sa staff locker room, ang dibdib ay naninikip. Isinubsob niya ang kanyang mukha sa kanyang mga kamay, pinipigilan ang mga hikbi. Gusto niyang magpaliwanag, ngunit kanino? Paano? Paano niya lalabanan ang isang kwentong mas pinaniniwalaan ng tao kaysa sa katotohanan? Ang araw na iyon ay isang pagsubok. Habang naglalakad siya pauwi, naramdaman niya ang bawat tingin. Isang babae sa palengke ang sinadyang bumangga sa kanya. Ay, sorry. Akala ko pader. Kasing kapal mo kasi, sabi nito sabay tawa. Napatigil si Celeste, ang mga kamay ay nakakuyom.
Gusto niyang sumagot, ngunit ano ang sasabihin niya? Ang anumang gagawin niya ay magpapatunay lang sa kanilang mga paratang. Kaya yumuko na lang siya at nagpatuloy sa paglakad. Ang kahihiyan ay parang isang mainit na kumot na bumabalot sa kanya. Pagdating sa apartment, nagring ang kanyang telepono. Si Alaric. Paulit-ulit. Sa huli, sinagot niya ito, handa nang ibuhos ang lahat ng kanyang galit. Celeste, I'm so sorry. Nakita ko na. This is Katrina's work. I will fix this. Huwag, sigaw niya, ang boses ay basag. Walang this? Walang tayo na kailangang ayusin, Alaric. Ang tanging kailangan mong ayusin ay ang paglayo mo sa akin. Hindi ko magagawa yan, mariing sabi nito. Hindi kita hahayaang harapin ito mag-isa. Isang mapait na tawa ang kumawala kay Celeste. Mag-isa? Bago ka dumating, payapa ang buhay ko. Mahirap, pero payapa. Mula nang pumasok ka, naging impyerno ang lahat. Kaya kung gusto mo talagang tumulong, ang pinakamalaking tulong na maibibigay mo ay ang paglaho mo. Celeste, please. Hindi. Tapos na, sabi niya, mas kalmado na ngayon, ngunit mailamig ng bakal sa kanyang boses. Hindi tayo para sa isa't isa. Itigil na natin to. Ibinaba niya ang tawag at ibinato ang telepono sa kama. Napasandal siya sa pader at dahan-dahang napaupo sa sahig. Doon, sa katahimikan, hinayaan niyang bumuhos ang mga luha. Luha ng galit, ng hiya at ng takot. Habang nakaupo sa sahig, ang kanyang mga mata ay napadpad sa isang lumang bowl na nakatago sa ilalim ng kanyang kama. Ang bowl ng kanyang ama. Sa gitna ng kaguluhan, isang desperadong ideya ang nabuo sa kanyang isip. Ang nakaraan. Ang koneksyon ng kanyang ama sa mga Montesillo. Baka naroon ang sagot. Baka naroon ang sandata na kailangan niya para lumaban. Hinilan niya ang bowl. Maalikabok ito at mabigat. Sa loob, mga lumang gamit, mga alaala ng isang simpleng buhay. Sa ilalim ng lahat, isang maliit na photo album. Sa huling pahina, may isang litratong nakahiwalay. Ang kanyang ama, mas bata, nakasuot ng uniforme ng isang construction foreman. Sa tabi nito ay isang babae, nakangiti ng matamis, ang buhok ay nakapusod. Isang mas batang Doña Esmeralda. Ngunit hindi iyon ang nakakuha ng kanyang atensyon. Sa likod nila, bahagyang natatakpan, ay may isa pang lalaki na nakatingin sa kanila. Isang teenager na may seryosong mukha at mga matang pamilyar sa kanya. Isang batang Miguel Montesillo. At sa likod ng litrato, may nakasulat sa kupas na tinta, sa sulat kamay ng kanyang ama, Esme at ang batang amo. Ang simula ng lahat ng problema. Biglang may kumatok ng malakas sa pinto. Isang pagkatok na may bigat at pagkaapura. Napatalon si Celeste sa gulat, ang litrato ay halos mabitawan niya. Celeste, buksan mo to. Alam kong nandyan ka. Ang boses ni Alaric. Puno ng isang emosyon na hindi niya mawari. Hindi ito galit. Hindi ito pag-aalala. Ito ay desperasyon. Hawak ang litrato sa kanyang kamay, dahan-dahan siyang tumayo. Ang piraso ng nakaraan na hawak niya ay nagbigay sa kanya ng isang bagong uri ng tapang. Ang paghampas ni Alaric sa pinto ni Celeste ay hindi gawa ng galit, kundi ng purong desperasyon. Ang kanyang mga kamao ay kumikirot, ngunit hindi nito matalo ang sakit na nararamdaman niya sa kanyang dibdib. Pagkatapos ng kanilang pag-uusap sa telepono, kung saan narinig niya ang pagbasag ng boses nito, at ang bigat ng pagbitiw sa mga salitang iitigil na natin to, isang malamig na takot ang bumalot sa kanya. Ang parehong takot na naramdaman niya noong gabing iyon sa ilalim ng ulan, habang unti-unting nawawala sa kanya si Isabelle. Hindi niya hahayaang maulit iyon. Celeste, buksan mo to. Mag-usap tayo, please, sigaw niya. Ang boses ay nagmamakaawa, isang bagay na bihirang mangyari sa isang Montesillo. Ilang saglit na nakabibinging katahimikan ang sumunod. Inakala niyang hindi na ito magbubukas. Ngunit pagkatapos, narinig niya ang marahang pagpihit ng seradura. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Bumungad sa kanya si Celeste. Ang kanyang mukha ay namumugto dahil sa pag-iyak, ngunit may isang bagong apoy sa kanyang mga mata. Isang apoy na hindi na lamang galit, kundi isang matigas na determinasyon. Sa kanyang kamay, hawak nito ang isang luma at kupas na litrato.
hindi niya ito pinansin sa una. Ang kanyang atensyon ay nasa mukha nito sa sakit na nakaukit doon. Celeste, I'm sorry. For everything. For the blog, for Katrina, for the entire goddamn family. Hindi ito sumagot. Sa halip, itinaas nito ang litrato. Kilala mo ba sila? Tanong nito, ang boses ay walang emosyon. Tiningnan ni Alaric ang litrato. At ang lahat ng hangin ay tila ninakaw mula sa kanya. Ang kanyang ina, si Doña Esmeralda, sa kanyang kabataan. At sa tabi nito, isang lalaking hindi niya kilala ngunit may pamilyaridad. Sa likod, isang anino ng kanyang kapatid na si Miguel noong teenager pa ito. That's the mother, sabi niya, naguguluhan. And I think that's Miguel. Sino ang lalaking to? Ang tatay ko, sagot ni Celeste, ang mga salita ay matalim na parang bubog. Si Rolando Ramirez. Ang empleyado ninyong ipinahiya at siniraan ninyo 20 taon na ang nakalipas. Ang pangalan ay tumunog sa kanyang isipan. Rolando Ramirez. Ang kaso ng pagnanakaw. Ang kwentong narinig niya noon mula sa kanilang mga abogado bilang isang minor issue na naayos na. Ngunit ngayon, sa harap ng babaeng ito na maihawak na katibayan ng kanilang nakaraan, alam niyang hindi iyon isang minor issue. Anong nakasulat sa likod? Tanong ni Alaric, ang boses ay halos pabulong. Ipinakita sa kanya ni Celeste ang likod ng litrato. Esme at ang batang amo. Ang simula ng lahat ng problema. Ang mga salita na isinulat ng ama nito ay parang isang saksak sa kanyang puso. Ito ang nawawalang piraso. Ang koneksyon na nagdudugtong sa lahat. Ang galit ni Celeste ay hindi lamang dahil sa kasalukuyan. Ito ay may ugat sa nakaraan, sa isang kasalanan na ginawa ng kanyang pamilya bago pa man sila magkita. Kinuha niya mula sa kanyang bulsa ang isang folder. Ang resulta ng investigasyon na ipinagawa niya ilang araw na ang nakalipas matapos niyang marinig ang buong pangalan ni Celeste. Nang malaman ko ang buong pangalan mo, ipinahanap ko ang lahat ng record na nag-ugnay sa pamilya mo at sa amin, sabi ni Alaric, ang boses ay mabigat. Hindi ko alam ang tungkol sa litratong iyan. Pero alam ko na ang nangyari sa tatay mo. Binuksan niya ang folder. Inilatag niya ang mga dokumento sa maliit na mesa ni Celeste. Mga kopya ng mga lumang payroll, mga testimonya mula sa mga dating empleyado na matagal nang nanahimik. Hindi nagnakaw ang tatay mo, diretsong sabi ni Alaric. Sinet up siya. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Celeste. Ang galit ay napalitan ng sakit. Noong panahong iyon, pagpapatuloy ni Alaric, si Miguel ang namamahala sa isang maliit na construction project bilang training niya. May ginawa siyang malaking pagkakamali sa pagbili ng mga materyales, sobrang mahal, mababang kalidad. Nang malapit ng matuklasan ng lolo ko, natakot siya. Ang tatay mo ang unang nakapansin sa anomalya. Bago pa man niya ito maisumbong, inunahan na siya ni Miguel. Ginamit ni Miguel ang kanyang posisyon para palabasin na ang tatay mo ang nagnakaw ng pera, para pagtakpan ang sarili niyang katangahan. At ang nanay mo? Ang Doña Esmeralda ninyo, tanong ni Celeste, ang boses ay nanginginig. Napayuko si Alaric, hindi makatingin ng diretsyo. Ito ang pinakamasakit na parte. Alam niya. Alam ng nanay ko. At tinulungan niyang pagtakpan si Miguel. Para sa kanila, mas mahalaga ang reputasyon ng pamilya kaysa sa buhay ng isang tapat na empleyado. Isang hikbi ang kumawala kay Celeste. Isang hikbi na puno ng 20 taon ng sakit at hindi pagkakaunawa. Napaupo ito sa silya, tila nawala ng lakas. Umupo si Alaric sa sahig sa harap niya. Hinawakan niya ang mga kamay nito. Malamig ang mga ito. Celeste, I am so sorry. Wala akong alam dito hanggang sa mga nakaraang araw. Kung alam ko lang Ano, hamon nito, tumitingin sa kanya, ang mga mata ay puno ng luha. Ano ang gagawin mo, Alaric? Kakalabanin mo ang sarili mong pamilya? Tinitigan siya ni Alaric. Dito. Ito ang sandali ng pagpapasya. Ang sandali kung saan kailangan niyang pumili sa pagitan ng kasinungalingan na nagpalaki sa kanya at sa katotohanang nasa harapan niya. Sabi niya, ang boses ay matatag at walang pag-aalinlangan. Kakalabanin ko sila. Tumayo siya. Halika. Sumama ka sa akin. Saan? Sa mansyon.
Oras na para marinig nila ang katotohanan mula sa atin. Ang pagpunta sa mansyon ng mga Montesillo ay parang pagpasok sa lungga ng leon. Naabutan nila si Doña Esmeralda at Miguel na nagkakape sa granding sala. Ang mukha ng Doña ay nagpakita ng pagkadisgusto nang makita si Celeste. Alaric, anong ginagawa ng babaeng yan dito? Mataray na tanong nito. Nandito siya para marinig ang katotohanan, ma, sabi ni Alaric, inilapag ang folder at ang litrato sa mesang gawa sa marmol. Tungkol sa ginawa ninyo kay Rolando Ramirez, 20 taon na ang nakalipas. Napatigil si Doña Esmeralda. Ang mukha ni Miguel ay namutla. Nagsimula ang isang maingay at madamdaming komprontasyon. Mga sigawan. Mga pagkakaila. Mga panunumbat. Wala kang alam, Alaric. Bata ka pa noon, sigaw ni Miguel. Bata ako, pero hindi ako bulag ngayon, ganti ni Alaric. Sinira ninyo ang buhay ng isang inosenteng tao para lang protektahan ang pride mo. Ginawa ko yon para sa pamilya, depensa ni Doña Esmeralda, tumatayo. Isang sakripisyo para mapanatiling buo ang pangalan natin. Anong klaseng pangalan ang pinoprotektahan natin kung nakatayo ito sa mga kasinungalingan at paninira ng buhay ng iba? Sigaw ni Alaric, ang kanyang boses ay umalinggaw sa buong sala. Hindi ko kayang mabuhay sa ganitong klaseng pamilya. Hindi ko kayang mabuhay sa kasinungalingan, ma. Tumingin siya sa kanyang ina at kapatid, ang mga taong minsan niyang iginalang, ngayon ay nakikita niya bilang mga estranghero. Tumingin siya kay Celeste, na tahimik na nakatayo sa isang sulok, isang buhay na testamento sa kanilang kasalanan. Tumalikod si Alaric. Aalis na ako. Kung ito ang pamilyang Montesillo, ayoko nang maging bahagi nito. Naglakad siya papunta sa pinto, hindi lumilingon. Hinintay niya. Inaasahan. Naramdaman niya ang presensya ni Celeste sa likuran niya, sumusunod. Paglabas nila ng mansyon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, hinarap niya ito. Ang mukha ni Celeste ay puno ng halo-halong emosyon. Alaric V. Hindi niya ito pinatapos. Sa sandaling iyon, lahat ng kanyang pagtitimpi ay bumigay. Lumuhod siya sa harap nito, sa matigas na semento ng kanilang driveway. Hinawakan niya ang mga kamay nito at tiningnan ito ng diretso sa mata. Celeste, sabi niya, ang boses ay basag. Patawarin mo ako. Patawarin mo ang pamilya ko. Para sa lahat ng sakit na idinulot namin sa iyo at sa tatay mo. Patawarin mo ako. Hindi niya hinihingi ang pag-ibig nito. Hindi niya hinihingi ang pagkakataon. Ang tanging hinihingi niya ay kapatawaran, isang bagay na alam niyang hindi siya karapat-dapat. Tinitigan siya ni Celeste, ang mga matay puno ng luhang hindi pumapatak. Hindi nito sinagot ang kanyang hiling. Ang mga labi nito ay nanginig. Sa halip, isang tanong ang binitawan nito, isang tanong na mas mabigat kaysa sa anumang sagot na maaari nitong ibigay. Bakit, Alaric? Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Ang tanong ni Celeste ay nakabitin sa malamig na hangin ng gabi, mas mabigat kaysa sa bigat ng kanyang katawan na nakaluhod sa semento. Bakit mo ginagawa ang lahat ng ito para sa akin? Tinitigan niya ang mukha nito na nababalutan ng liwanag ng buwan. Nakita niya ang mga bakas ng luha, ang pagkalito, ang sakit. Ngunit sa ilalim ng lahat ng iyon, nakita niya ang lakas, ang parehong lakas na humatak sa kanya noong unang gabi sa bar. Huminga siya ng malalim, hinahanda ang sarili na sabihin ang isang katotohanang matagal na niyang itinatago, kahit sa sarili niya. Ang sagot ay hindi na tungkol sa pagkakamali ni Miguel o sa kasalanan ng kanyang pamilya. Mas malalim pa roon. Dahil natatakot ako, pag-amin niya, ang boses ay mahina at halos paos. Hindi dahil sa eskandalo. Hindi dahil sa pera. Natatakot ako dahil noong gabing iyon sa Paraiso del Sol, may naramdaman akong isang bagay na matagal ko nang kinalimutan. At noong umagang umalis ka, naramdaman ko ulit yung takot na yon. Bumalik sa kanyang isipan ang alaala ni Isabel. Ang tawa nito, ang ngiti. At ang kasunod na sakit, ang madilim na gabi ng aksidente. Ang pakiramdam ng pagkawala ng pag-iisa. Ang kasalanan. May minahal ako dati, pagpapatuloy niya, ang mga mata ay hindi inaalis kay Celeste. Her name was Isabel. Namatay siya sa isang aksidente. Ako ang nagmamaneho. Mula noon, ipinangako ko sa sarili ko na hindi na ako magpapapasok ng sinuman sa buhay ko.
dahil lahat ng hinahawakan ko nasisira. Lahat ng minamahal ko nawawala. Naramdaman niya ang marahang pagpisil ng kamay ni Celeste sa kanya. Isang maliit na gesture, ngunit sapat na para bigyan siya ng lakas na magpatuloy. Lahat ng babae pagkatapos niya, mga anino lang. Mga pampalipas oras. Hanggang sa dumating ka, sabi niya, ang boses ay nanginginig sa tindi ng emosyon. Pumasok ka sa buhay ko, Celeste. May dala kang tapang at totoo ka. Hindi ka natakot sa akin. Sa isang gabi, ipinaramdam mo sa akin na posible palang makaramdam ulit. Kaya noong umalis ka natakot ako. Natakot akong mawala ka rin. Natakot akong baka isa na namang pagkakamali ang nagawa ko. Tumingala siya, ang mga mata ay nagsusumamo. Kaya ginagawa ko to dahil hindi ko nahahayaang may masira ulit. Ginagawa ko to dahil sa'yo, nahanap ko ang isang bagay na mas mahalaga kaysa sa pangalan ng pamilya ko, kaysa sa yaman namin. Nahanap ko ang isang bagay na gusto kong alagaan at protektahan. At higit sa lahat, bulong niya, ginagawa ko to dahil natatakot ako, Celeste, pero mas natatakot akong mawala ka. Iyon na. Ang buong katotohanan. Ang kanyang kahinaan, ang kanyang mga multo, nakalantad sa ilalim ng liwanag ng buwan para pagpasyahan ito. Celeste C. Habang nakikinig si Celeste sa bawat salita ni Alaric, unti-unting gumuho ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso. Ang lalaking nakaluhod sa harap niya ay hindi na ang mayabang na bilyonaryo, ang makapangyarihang Montesilio. Siya ay isang lalaking nasasaktan, isang lalaking may dalang sariling mga multo, isang lalaking takot maiwan, tulad niya. Ang kanyang pag-amin tungkol kay Isabelle ay hindi nagdulot ng selos, kundi ng isang malalim na pag-unawa. Ang pagiging possessive nito, ang pagpupumilit, hindi iyon dahil sa pagmamay-ari, kundi dahil sa takot. Ang lahat ng kanyang ginawa ay nagkaroon ng bagong kahulugan. Nakita niya ang sarili sa kanya. Ang kanyang sariling takot na masaktan muli matapos ang ginawa ni Marco. Ang kanyang sariling desisyon na itulak palayo ang lahat para protektahan ang sarili. Pareho silang nasaktan. Pareho silang sugatan. Dahan-dahan, lumuhod din si Celeste sa harap niya, hanggang sa magkapantay na ang kanilang mga mata. Ang semento ay malamig at magaspang sa kanyang mga tuhod, ngunit hindi niya ito ininda. Iniangat niya ang kanyang kamay at marahang hinaplos ang pisngi nito. Naramdaman niya ang magaspang na balat mula sa hindi pa naahit na balbas, ang init ng kanyang balat. Tinitigan niya ang mga mata nito, mga matang hindi na nagtatago sa likod ng kapangyarihan, kundi nagpapakita ng purong kahinaan at sinseridad. Pareho tayong nasaktan, Alaric, mahinang sabi ni Celeste, ang kanyang sariling mga luha ay nagsimula ng pumatak. Pareho tayong takot. Nagtayo ako ng pader para walang makapasok, at nagtayo ka ng pader para walang makalabas. Isang luha ang pumatak mula sa mata ni Alaric, at pinunasan ito ni Celeste gamit ang kanyang hinlalaki. Ang desisyon kong makipagtalik sa isang estranghero, pag-amin niya, hindi lang iyon dahil sa kuryosidad. Iyon ang paraan ko para patunayan sa sarili ko na ako ang may kontrol, na hindi na ako muling magiging biktima. Pero sa pagtatangkang kontrolin ang lahat, hindi ko na malaya na kinokontrol na pala ako ng takot ko. Ngumiti siya, isang ngiting malungkot ngunit puno ng pagtanggap. Siguro, panahon na para pareho tayong gumaling. Ang mga salitang iyon ay tila nagbigay ng pahintulot. Dahan-dahang inilapit ni Alaric ang kanyang mukha at hinalikan siya. Ang halik ay hindi katulad ng una nilang halik na puno ng apoy at pagnanasa. Ito ay malambot, marahan, at puno ng lahat ng hindi nila masabi na mga salita. Isang halik ng pagtanggap, ng pag-unawa, at ng pangako ng isang bagong simula. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nanatili silang magkalapit, ang kanilang mga noo ay magkadikit. Hindi magiging madali, bulong ni Celeste. Ang pamilya mo ang eskandalo, si Sofia. Alam ko, sagot ni Alaric. Pero sa pagkakataong ito, hindi mo na haharapin ng mag-isa. Hindi na natin haharapin ng mag-isa. Epilogue, Dually. Lumipas ang ilang buwan. Ang iskandalo ay unti-unting humupa, ngunit hindi ito tuluyang nawala. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na ito pinapansin ni Celeste at Alaric. Sa tulong ng mga abogado na kinuha ni Alaric, nagsampa ng kaso si Sofia laban kay Miguel para sa suporta ng bata. Ang katotohanan tungkol sa paninira kay Yura Ramirez ay isinapubliko rin bilang bahagi ng isang opisyal na public apology mula sa Montesilio Corporation,
isang bagay na ipinilit ni Alaric. Ang pangalan ng ama ni Celeste ay nalinis sa wakas. Si Miguel ay tinanggal sa kanyang posisyon at naharap sa kahihiyan. Si Doña Esmeralda ay nanatiling tahimik sa mansyon, pinipiling huwag harapin ang resulta ng kanyang mga pagkakamali. Isang hapon, nakaupo sina Alaric at Celeste sa isang simpleng dalampasigan sa Batangas, malayo sa gulo ng syudad. Pinapanood nila si Sofia, na malaki na ang tiyan, na masayang naglalakad sa tabi ng dagat. Mayroon ng ngiti sa mga labi nito, isang tunay na ngiti. Si Alaric ay hindi na nakatira sa mansyon. Bumili siya ng isang simpleng bahay malapit sa apartment ni Celeste. Ang kanyang buhay ay hindi na tungkol sa mga party at yete, kundi tungkol sa pagbisita sa kapihan ni Aling Lita, sa pagtulong kay Sofia sa paghahanda para sa sanggol, at sa mga tahimik na gabi kasama si Celeste. Inakbayan niya si Celeste at isinandal nito ang ulo sa kanyang balikat. Iniisip ko, sabi ni Celeste, kung ano kaya ang nangyari kung hindi ako pumasok sa bar na iyon sa Paraiso del Sol. Ngumiti si Alaric. Siguro, hahanapin pa rin kita. Kahit gaano katagal. Kahit gaano kalayo. Tumingin siya sa papalubog na araw, ang kulay kahel na liwanag nito ay nagbibigay ng init sa kanilang mga mukha. Hinarap niya si Celeste, ang kanyang mga mata ay puno ng pag-ibig na hindi na niya itinatago. Handa ka na ba sa simula? Tinitigan siya ni Celeste, ang mga mata ay kumikislap sa saya at pag-asa. Wala na ang takot. Wala na ang pagdududa. Tanging pagtitiwala at pagmamahal na lamang ang naroon. Ngumiti siya, isang ngiting naglalaman ng lahat ng kanilang pinagdaanan at lahat ng kanilang haharapin. Kasama ka. At dito nagtatapos ang kwento ni na Alaric at Celeste. Maraming salamat, mahal naming tagapakinig, sa inyong walang sawang pagsubaybay at pag-antabay sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Sa pagsusulat ng kwentong ito, naramdaman ko ang bawat takot, bawat pighati, at bawat kislap ng pag-asa ng ating mga bida. Nais kong ibahagi ang isang kwento hindi lamang tungkol sa isang matamis na pag-ibig, kundi tungkol din sa katotohanang minsan, ang pinakamalaking hadlang sa ating kaligayahan ay ang mga pader na tayo mismo ang nagtayo sa paligid ng ating mga puso. Ito ay isang paalala na lahat tayo ay may dalang mga sugat mula sa nakaraan, at ang tunay na katapangan ay hindi lamang nasa kakayahang lumaban, kundi nasa kakayahang magpatawad, hindi lamang sa iba, kundi lalo na sa ating mga sarili. Ang pag-ibig ni na Alaric at Celeste ay isang patunay na ang tunay na pagmamahal ay hindi naghahanap ng isang taong perpekto, kundi natututunang yakapin ang mga di kasakdalan ng isa't isa. Sana, sa pagtatapos ng kwentong ito, baunin ninyo ang aral na laging may pag-asang naghihintay, kahit sa pinakamadilim na sandali. At sana, katulad ni na Alaric at Celeste, lagi nating piliing harapin ang bawat bukas ng may pag-ibig at pagtitiwala. Muli, mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa inyong mga puso, inaanyayahan ko kayong ibahagi ang inyong mga saloobin at damdamin sa comment section sa ibaba. Hanggang sa ating muling pagkikita sa susunod na kwento.